In the heart of Mindanao lies a place unseen by many, yet deeply woven into the story of a people. This is Ligawasan Marsh, and today we journey into its living heart. Samahan natin sila Sir Ame at saka si Nato Coach, si Idol, para masilayan naman nila yung minamahal nating Ligawasan Marsh. Let's go, let's go! Ligawasan Marsh, one of the largest freshwater wetlands in the Philippines, spans across provinces and generations. For centuries, it has fed families, shaped cultures, and quietly protected histories that were never written. During times of conflict, when survival demanded both courage and wisdom, the marsh became more than a landscape. It became a shield. These waters hid leaders, protected movements, and carried the hopes of the Bangsamoro struggle away from danger and toward tomorrow. Tawag nila dyan, Lawas sa Kulambo. Okay, okay. Then, papuntang Katul na ito. Okay, okay. Yung famous na sikat na Katul na area, Mhm. ang tawag kung saan time nung martial law, is yung mga leader natin, mga dato natin, diyan sila nag-base. Okay. So, minsan hindi sila na ng Armed Forces of the Philippines sa mga panahon na yun. Hindi sila nalapitan. Yan din po yung yan din po yung area na pinagbahayan ni late chairman, Imailip Chairman Salamat Hashim. Then right after that, umalis siya. Then pumunta na po sa Lanao Butig. Papunta na doon sa Campus Rock. Doon na siya namayapa sa may Camp Sumurang. Akalain mo, sa gitna ng marsh may ganito kagandang structure. Wow! Assalamualaikum! Bismillah. Mayor, what inspired you para ilagay itong floating cottage na to dito? Ang inspired po sa atin dito is yung mga kababayan natin na gusto silang makaranas ng medyo magandang mga venue, at yung iba kasi pumupunta pa sa malayong lugar. Minsan din lumalabas tayo, gumagastos. Sabi ko much better na yung ginagastos sa labas is gagastusin na lang sa sariling ang lugar po natin, para kung sa ganon is ma-develop po natin yung lugar natin kaysa gumagastos po tayo sa labas ng bayan po natin. Pag uwi natin, luma pa rin yung bayan po natin. Open po ito sa kahit sino gustong parang mag-outing. May kon po ba, Mayor? May sort of entrance fee? May bayad po ba? So far, wala pa po. Pero yung mga kabataan dito, gusto mong magpaluto, parang andun ka lang sa magkapagal sa dampa na gusto mong magpaluto, pabili ka ng ulam. Okay. Then may charge yung pagluluto. Okay. Then pwede ka rin sa kanila bumili ng bigas. Pwede ka rin sa kanila pabili ka ng or bibili ka ng mga tubig. Meron din sa kanila. Okay. So, yung isda, Mayor, dito na kinukuha? Yes po, dito po kinukuha. Wild po yung lahat ng isda dito. Bukas ba siya everyday? Yes, everyday po ito. Bukas. Then, yan po siya, may rooms po yan, bahay po yan. Oh, talaga? May accommodation Yes, dito? may accommodation. Mashallah. Ito, accommodation din yon, room. Tapos yun, mga cottages, ano? So, yun po yung unang bahay na naitayo natin dito. Naka-float po yan siya. Okay. Tapos ito po, Mayor, itong bagong ginagawa dyan. Mosque po ito. Ongoing po yung Mashallah. construction. Kumikater po yan siya ng 200 heads. Okay. Oo. Kasi plano po namin dyan, magsasala po dyan every Friday para sa ganun is yung mga nadaanan po natin na ating mga kababayan, hindi na sila mahirapan papunta doon sa Upland para magsala ng Friday. Okay. Ito na lang po sila. Rising gently from the water is a vision once thought impossible. Floating cottages,
built not to conquer the marsh, but to coexist with it. At the center, a floating reception and gathering space, where conversation happened, surrounded by the water and sky. 2 private floating cottages offer overnight stays, simple, peaceful, and deeply connected to nature. So, ito po yung isa sa mga rooms nila. Made of, lang siya, kawayan. Meron po siyang balcony dito where you can sit and relax. May maliit na table dito para pwede mong ilagay yung pagkain, yung kape. Ito naman po yung kwarto. No? Very simple lang naman. Yan, no? Yeah. May bed po dyan. No? May foam. Diba? Walang aircon, walang electric fan kasi hindi mo kailangan ng electric fan and aircon dito. So, sobrang lamig po dito. Daig pa po nito ang 5-star or even 7-star hotel dahil nga po sa setting nito na dito po sa gitna ng Ligawasan Marsh. Mashallah. Enjoy the beautiful sunset in Ligawasan Marsh. As the sun sets over Ligawasan, the marsh glows, not with light alone, but with meaning. These please remind us that true beauty is not loud. It waits, it endures. Sa mga minamahal po nating kababayan sa iba't ibang probinsya, inaanyayahan po namin kayo na pumasyal dito sa Ligawasan Marsh. Huwag po kayong magdalawang isip dahil ito na po yung Ligawasan Marsh ngayon. Kaya sino yung gustong magsaya ng Mounting Paraiso ng Ligawasan Marsh, halina po kayo dahil tinitiyak po namin na maging masaya po kayo dito. 6-7 na. No, kaya eto umilaw na po yung mga solar lights dito. Pabalik na rin kami. We leave as guests, carrying stories the water has kept long before us. Ligawasan Marsh is not just a destination, it is a witness. And as long as its waters flow, the stories of the Bangsamoro will continue to rise. This is Ligawasan Marsh, and this is a story worth telling.